administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako, "Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl." Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Nakalimutan mo na po ata. So ngayon, pagkatapos kay Senator Chis Escudero ay isinunod naman itong si Senator Marcoleta at tinahanapan ng butas para mawala ito sa tinik sa lalamunan ni Martin Romualdez. Dahil alam naman natin po na etong si Senator Marcoleta ay isa din po sa sa gigil na gigil, pinanggigigilan ngayon ni Martin Romualdez dahil nga ito ang nagdala kay Orly Gutesa at para ituro si Martin Romualdez na talagang nakikita naman natin na nagsasabi ng totoo itong si Orly Gutesa. Ngayon ay siya yung pinag-iinitan ng mga ulupong at ito ginagawan na siya ng mga kung ano-anong mga kaso at may posibilidad na mawala ito o matanggal bilang senador ng bayan. Tangina no, biruin mo, binoto natin yung tao, nanalo, tapos pag ginusto ng COMELEC, tatanggalin. Ang galing. Ang galing no? Ganun kalupit. Nagkaroon pa ng botohan kung COMELEC lang din naman na magdidesisyon, hayop. Di sana tanggalin na lang yung botohan na yan, COMELEC na lang yung pagdesisyonin natin kung sino yung ilalagay dyan. Kung sino yung karapat-dapat na maging senador. Anak ng timang naman. So syempre, as usual, bago tayo mapunta doon, sa mga kababayan natin na gusto magpaabot ng tulong para sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Tino at Uwan ay ito po ang katiwa-tiwala talaga at walang labis, walang kulang ang iyong tulong na makakarating sa iyong kababayan. Yan po ang SMNI Foundation. At andyan din po ang kanilang GCash number. Yan, dalawang GCash number na nandyan po sa baba at kitang-kita nyo naman, yan talaga. Walang labis, walang kulang, walang pangbubudol dyan. Di katulad ng iba dyan ng mga budulista. At syempre, ang Banateros Brothers ay mapapanood nyo po sa Facebook page ng Vox Populi, ang boses ng bayan. At sa YouTube channel, pakisubscribe and pakipollow naman po ang Facebook page and YouTube channel ng Vox Populi. Diyan nyo po makapanood ng Banateros Brothers tuwing Sabado, 6 p.m. to 8 p.m. Nakaka-excite. Excited na ba kayo, guys? Oo, panibagong bakbaka na naman. Marami na namang maiiyak dito sa amin. Oo, talagang puta na, para na ako si Francis Leo Marcos Kakapanood ko kay kay Puginius tsaka kay Makagago, Hindi, nakakatawa lang panoorin kasi po tayo na itong si Marcos Jr. Francis Leo Marcos kasi parang parang alam mo yun, yung talagang hindi nauubusan ng kayabangan. Kaya deserve niya kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. Samantalang dito tayo sa mga picture na ipapakita ko sa inyo. Eto, katulad lamang po ito na sa mga walang hiya dyan, sabi ni Marcos Jr., nagnanakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligayang araw nyo.
hahabulin na namin kayo. Utay na 100, lagpas na 100 days yung pag-iimbestiga mo sa flood control, hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. O ngayon, barado ka tuloy kay BP Sara Duterte. Sabi ni BP Sara, pwede na niya ikulong ang sarili niya, aminin niya na meron siyang pagkukulang. Sa pool hanggang panga. Kaya tumabingi. Di talaga naman kaya nga sabi ko nga sa inyo, kagaya nga nitong ipapakita ko sa inyo, ito, wala pala dito. Talagang ang pinakaulo ng nangyayaring korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas ay si Marcos Jr. Siya yung pumipirma ng mga budget bago makarating yan sa bago paboran paanoan muna ng mga congressman yan, siya yung pinaka malaking ambag sa pirma ng mga budget sa bansang Pilipinas, tapos lagi siyang walang alam. Ang presidenteng walang alam. Kaya nga sabi ni Attorney Rowena Guanzon, lagi ka na lang walang alam, lumayas ka na dyan. Lagi ka namang walang alam Yan tuloy, barado ka na naman kay BP Sara. Nako, BP Sara, galit na naman ang the second lady na si Attorney Claire Castro. Galit na naman. Talagang kung ano-ano na namang fake news ang sasabihin sa nun. Dahil pinasaringan mo na naman ang kanyang juwakers na si Marcos Jr. Talagang ma-high blood na naman sa'yo the second lady. So bakit ko nga ba tinawag na the second lady, si Attorney Claire Castro? Dahil kung si Lisa Araneta Marcos ang first lady ni Bongbong Marcos Jr. ay si Auntie Claire naman ang kanyang the second lady. Yan ang lantarang kabit. Ay. Pero in fairness pag nababanggit yung pangalang Bongbong Marcos, kinikilig si Auntie Claire hanggang tenga yung ngiti. Ikaw ba naman magkaroon daw ng Ikaw ba naman daw magkaroon ng 2 billion na pondo putangin na talagang abot tenga yung ngiti mo. So eto malupit Akala mo si Detective Conan Marcos Jr. Tina-target mabawasan ng 60% ang baha. Anong gagawin namin dyan? Higupin namin. Ipapahigup mo na naman sa amin yan. Anong gagawin namin dyan? Ipapahigup mo sa mga buhaya sa Congress? Ipapasipsip mo ba yan kay Martin Romualdez? Anong gagawin mo para bumaba ng 60% ang baha ng Pilipinas? Isisisi mo sa Duterte. Saber? Kasi kung aayusin mo ang flood control, tinanggalan mo nga ng budget ang flood control. Kung kailan nakapagnakaw na yung mga gamuho, yung mga demonyo, tsaka mo tinanggalan ng pondo yung flood control. Eto daw sabi niya, sa gitna ng matinding kritisismo sa mga anomalya ng flood control projects, inihayag ni Marcos Jr. na target niyang mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa bansang sa bansa pagsapit ng 2026 sa ilalim ng Oplan kontra baha. Ano na naman kaya itong ako natatakot sa'yo. Ano na naman kaya itong naiisip mo, Marcos? Kinakabahan ako sa'yo, dong. Baka mamaya sabihin nito, mga kaibigan, sipsipin nyo po ang baha. Alam ko na kung bakit. Kaya pala nag-imbento sila ng timba na kahit baha daw ang ilagay mo, pwedeng mainom. Okay. Yun pala yung purpose nun. Okay. Ipapainom pala sa mga Pilipino yung baha.
Para mabawasan ng 60%. Tsaka in fairness ito na naman yung katagang target. Target kong pababain ang bilihin sa bansang Pilipinas. Target kong ayusin ang bansang Pilipinas. Target kong safe city ang bansang Pilipinas. Safe city tuloy. Target kong mawala ang mga drugs sa Pilipinas. Putay na, puro target hanggang ngayon walang natutupad, hayop. Puro na lang target no? Yung mga kababayan ko, i-flex nyo minsan yung tiyan nyo. At mukhang ipapahigop sa atin ni Marcos Jr. yung baha para mabawasan ng 60%. Tsaka paano? Paano kaya? Kausap mo ba si San Pedro? Kasi kung yung tatay mo nga nakakausap mo kahit patay na, hindi kaya kausap mo ba si Pag-asa? Kausap mo ba si Kalikasan? Baka mamaya sa isang araw na 5 oras lang ang tulog mo, kung sino-sino na yung nakakausap mo, ha? Aba, delikado yan, Mr. Marcos. Delikado po yan. Baka mamaya iba na naman nakakausap mo tapos papagawa mo sa amin. Bakit mo alam? Bakit mo nalalaman yung mga 60% na yan? Mukhang iba na yung pinagkakausap mo na naman, ha? Ikaw, ha? Tatakot na kami sa'yo. Iba na yung nasa utak mo. Delikado ka na. Eto naman. Dahil sa sobrang takot ho nila dito sa mangyayaring rally ng INC na magkakaroon ng rally na 3 days. At hindi lang INC kundi iba't ibang relihiyon, eto yung pananakot na naman ni Remulla. Ang isa sa mga puppy love ni Ma'am Shitars. Ay! Puppy love. Mga pag-ibig ka, Ma'am Shitars, ha? May asim pa ba? Ay. Oo, isa sa mga puppy love to. Ay, bata daw, gwapo. Oo, kaya tinetsa puwera si Torre. Mas pinili to kasi, baby face. Puti lang daw yung buhok pero mamula-mula pa yung betlog. Ay, sorry. Ito yung pananakot ni John Vic Remulla. Samid pa. John Vic Remulla. Saan niya mga destabilizers sa INC rally, aarestuhin namin kayo. Aba, tinatakot po kayo, Iglesia ni Cristo ni John Vic Remulla. Una-una, napakalabo po na merong destabilizer sa mangyayaring rally na yan kahit anong relihiyon. Lalong-lalo na sa INC at KOJC. No, dahil suportado ho ng KOJC ang INC sa rallying kapayapaan, hindi para manggulo. No, pero etong sinasabi kasi ni Remulla parang pinamumukha niya na merong mangyayaring destabilizer sa mangyayaring 3 days rally ng INC. Ito po ay malinaw na pananakot sa inyo. Aba, mukhang nakukulangan, mukhang nahihinaan ata sa inyo ang administrasyon, lalo na si Remulla. INC, mukhang maliit lang tingin sa inyo. Ito, sabi niya, sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilizations, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo, sabi ni John Vic Remulla. Una-una, di ba ang rally, naman yan? Di ba yung rally, naman yan, alaw yan sa ating bansa? Ba't ganyan parang hirap na hirap parang tinuturing, Tsaka ito bakit pinag-iinitan niyo yung rally ng INC or nung mga Duterte supporters, pero hindi niyo pinag-iinitan yung rally ng mga NPA, ng mga makakaliwa? Bakit kaya? Kasi
yung mga makakaliwa, kapag nag-rally, talagang bayolente. Tsaka nagkaroon na ng rally ang INC. Wala naman nangyaring gulo. Bakit parang iba yung ibig mo sabihin dito, John Vic Remulla? Paano, minamaliit mo ang INC? O sa tingin mo, manggugulo ang INC? O baka natatakot na talaga din kayo? Ikaw Papi Love Remulla ha? Baka mapagalitan ka ni Ma'am Shitars niyan. Sabihin ni Ma'am Shitars, darling, wag ka na magpaka-stress. Wag mo masyadong i-focus yung sarili mo dyan sa mga rally-rally na yan. Saka wag ka masyadong mag-front dun sa rally, baka magasgasan ka. Papi Love, sana all. Sana, makunat-kunat na yun ha. Ay, sorry. Makunat yung yung mga nagrarally. Makunat sila. Ang tigas ng ulo, parang ganun. Ganun ha. Baka na iba nasa utak nyo eh. Eto. Sabi ni Senator Robin. Eto. Yung batas na isinusulong ni Senator Robin, mahiya naman kayo. Batas na sinusulong ni Senator Robin Padilla sa layong alisin ng mga ang pangihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpupondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Maganda to ha. Maganda to, Senator Robin. Tsaka tong salitang mahiya naman kayo, galing yan kay Marcos Jr. So ibig sabihin, pag ito ay hinadlangan ng mga mambabatas at ng ibang senador dyan, lumalabas na kinukontra nila ang kagustuhan din ni Marcos Jr. Kasi sa kanya galing to eh. Mahiya naman kayo. Pero dapat siya ang mahiya. Pero ako goods ako dito walang problema to. Talagang kahit ganyan-ganyan lang yung tawag dyan, hindi pero alam ko pinagtatawanan to ngayon eh. Kasi kahit daw sa pagsampa daw ng batas, Tagalog na Tagalog. Puta na, bakit? Amerika ba tayo? Anak ng teteng naman Pati ba naman sa pagpangalan sa isang batas, pinagtatawanan nyo porket ganito yung parang nyo na rin pinagtawanan yung amo nyo. Pag ganyan. Sa kanya ko narinig to mahiya naman kayo. Diba? So maganda yon, Senator Robin. Eto pa. Kapag nagkaroon ng time ay sasama ako, pero sinusuportahan ko ang panawagan nila. Sabi ni Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, may posibilidad na makita natin si Vice President Sara Duterte sa magaganap na rally ng Iglesia ni Cristo. Okay din naman, wala naman problema doon, pero alam naman natin na maraming tataas na naman ng mga kilay dyan. Lalong-lalo na si Second Lady Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, dapat BP Sara hindi mo yung ginagawa kasi Utay na Yusek utusan mo Vice President, gago ka ba? Tira ulo no? Malamang yan, manggagalaiti na naman sa galit yan si Auntie Claire. Ganun talaga, pag sapaw na sapaw, mukhang babae, pagdating kay Auntie Claire, mukhang kumpare ni Marcos Jr. Pero abangan natin to si BP Sara na baka makita natin sa rally na magaganap ng INC. At doon naman wala hong problema yun dahil ang sinusuportahan niya naman ay yung panawagan ng mga INC, ng mga Pilipino kung ano yung kanilang panawagan para sa gobyerno. Kasi tsaka naman parte naman si BP Sara ng gobyerno, so wala namang problema yun, di ba? At least harap-harapan niyang maririnig ang hinanaing ng bawat Pilipino. Ganun dapat, Marcos. Hindi yung kapag may nagsasalita sa'yo na ganito gusto naming mangyari, kakasuhan mo. Sabi mo, binabatikos ka na agad. Hindi ba pwedeng naglalabas lang kami ng hinanaing para marinig mo din kami? Kasi kaya nga gusto naming iparating yung
Hinanaing namin kasi lagi kang walang alam. Wala po akong alam. Lagi na lang natin naririnig yun no? Ang presidenteng walang alam. Bow. O eto ba? Oo, Boying Remulla. Oo, na-checkmate. Pero eto etong alam naman natin, no? Na binastos ng Administrasyong Marcos ang Supreme Court. Dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte noon sa pag-kidnap nila. So pwede nila ulit gawin yun. Kahit sabihin pa ng Supreme Court na wala silang natatanggap na petisyon or warrant of arrest ng ICC, kapag ginusto ng administrasyon, walang magagawa ang Supreme Court. Ganun sila kabastos. At ginawa na naman na nila yan 'Di ba? Ginawa na naman na nila yan kay Pangulong Duterte. Oh, 'di ba dapat idaan muna sa Korte Suprema natin kung may kailangan harapin si Pangulong Duterte. Ang ginawa nila, binastos nila yung Supreme Court. Nirekta nila sa ICC. Ewan ko na lang bakit hinahayaan ng Supreme Court yan Dapat nga panagutin ng Supreme Court yung mga yan, katulad niya nila Torre, nila Remulla, ni Marcos Jr., 'di ba? Dapat panagutin ng Supreme Court yan kasi malaking pangbabastos po sa kanila yung ginawa na yun. Hindi naman patay ang buhay naman ng justice system sa Pilipinas tapos ganun yung gagawin nila, 'di ba? Sobrang pangbabastos talaga. O samantalang dito tayo sa pahayag. Oo, asa na yan? Ito ba yun? Wait lang itignan ko muna Baka magkamali tayo. Ito, panoorin natin. 3 senador pa ang irerekomendang makasuhan o pakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Nag-inspeksyon din ang ICI sa mga proyekto kontra baha sa Ilocos Norte. Ang kanilang nakita sa pagtutok ni Joseph Moro. Ininspeksyon ni na Independent Commission on Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at Public Works Undersecretary Arthur Wisnar ang mga flood control projects sa Vintar, Ilocos Norte, kabilang nasa Bongo River at Sinigpit Creek. Kontraktor ng mga ito ang ilang kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nakakuha ng 150... Wait lang saan daw to? Proyektong binisita sa Bintar. Hindi ko alam yung Bintar. ...ng mga flood control projects doon sa halagang 9 billion pesos. Sa 6 na proyekto na binisita ni Azurin sa Vintar at Lawag River Basin, nakita nila walang ghost na nakita. And then, as to the standard, yun ngayon ang ibabalidate natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects. We are transparent. We will go to every part of the country. Ganap na ganap tong mga to, no? Sa Vintar, Ilocos Norte, kabilang... Ilocos Norte pala? Ilocos Norte? So, ibig sabihin, kila Marcos Jr. yan. Bakit hindi nadadawit si Marcos Jr. dito? Ba't hindi nadadawit si Sandro Marcos dito? Ilocos Norte, bakit Diskaya lang yung narinig natin? Pustahan tayo kung sa Davao to, rekta agad sa mga Duterte to. Pero ito, Ilocos Norte na pala to. Oh. Ang masama dito, wala. Wala daw ghost project pero merong substandard. Oh, tas mga Diskaya lang yung pinupukol. Oh, iwas pusoy kay Marcos. If there's a ghost project. Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, sabi ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., 3 senador pa ang irerekomenda nilang kasuhan kaugnay ng flood control projects. Hindi tinukoy ni Reyes kung sino-sino sila, pero iba pa ito sa naunang rekomendasyong plunder at graft complaint laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva.
Bukod sa dalawang senador, may dalawang kongresista, si dating Congressman Saldi Co at dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy o kabuang 4 na mga mababatas ang inirekomenda na ng ICI na kasuhan. Focus na naman sila sa mga senador. Sa executive order na bumuo sa ICI, may kapangyarihan ng komisyon na magrekomenda ng mga state witness, mga kasabwat sa krimen na pwedeng gamitin ng gobyerno laban sa mga sangkot sa anomalya. Sabi ni Reyes, Yes, we'll be using that. We will see if we Ganap na ganap. maybe. Galing isinimita naman umakting. ngayong araw ng ICI ang ikalima nitong rekomendasyon sa Ombudsman. Ang kasuhan din ng graft malversation at iba pang kasong kriminal sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Ernesto Galang at 3 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnay yan ng 74 million peso ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Pinakakasuhan din ang may-ari ng kontraktor na Darcy and Anna Builders and Trading na si Darcy Kimmel Respesio. Ang rekomendasyon ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagsabing walang istrukturang itinayo sa lokasyong sinabi sa proyekto kahit pa binayaran ito at inineklarang tapos na Oktubre noong isang taon. Pinakakasuhan naman ulit ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa labas na ng bansa ngayon at mga dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral. Pinagloloko nyo lang kami. Nasa ibang bansa na si tawag dito, si Bunuan eh. Ano pa bang silbi nung kaso nyo na yun? Tiniyak ni Pangulong Marcos na Eto na, makukulong tiniyak bago na naman. magpasko ang mapapatunayang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Buwelta naman ni Vice President Sara Duterte, dapat kasamang makulong ang Pangulo. May report si Joseph Moro. Sa Ilocos Norte na mismong baluarte ng mga Marcos nag-inspeksyon ng flood control projects ang Independent Commission for Infrastructure at DPWH. Sabi ng ICI tungkol sa 6 na proyektong binisita nila sa Vintar at Lawag River Basin. Walang ghost na nakita. And then, as to the standard, yun ngayon ang ibabalit natin. Tignan mo yung tignan niyo yung tawag dito, tignan niyo yung flood control sa norte versus sa Davao. Sobrang layo ng itsura. Totoo, sobrang layo. Doon pa lang panalo na eh. 'Di ba? Oo. Francis Leo Marcos ko ba yan? And yung may iwan na mga engineers dito, titingnan pa nila yung mga ibang mga projects. Ayon sa ICI, nasa 150 ang flood control project sa Ilocos Norte, 9 billion pesos ang kabuang halaga. At karamihan na kubra ng ilang kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Sara Diskaya na naman. Sa flood control project sa ibang lalawigan. Isang tiniyak ng Pangulo para sa mga mapapatunayang sangkot sa flood control scam. Naman, may tiniyak na naman siya. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Sa datos na nakalap ng GMA, wala silang Merry Christmas. Baka wala silang Christmas. Yung Merry Christmas, pagbati yun. Wala silang Merry Christmas. Boplak. Ang tanong, Marcos, yung pinsan mo makukulong din ba? May Integrated News Research, 20 DPWH officials at 4 na kontraktor ng inireklamo ng DPWH sa Ombudsman kaugnay sa 5 manumalyang flood control project sa Bulacan. Mahigit 20 naman ang inireklamo rin ng DPWH kaugnay sa mga flood control projects sa La Union at Davao Occidental. Iba pa yan sa mga inirekomenda pa lamang ng ICI sa Ombudsman na sampahan ng reklamo, kabilang si dating Congressman Saldi Co. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating speaker at pinsan ng Pangulo, ibang usapan naman si Congressman Martin Romualdez na iniuugnay din sa kontrobersiya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, siyempre pinsan ko yun, sabi mo. then he might have to be answerable for something. No, we don't file cases for optics. Provide us the evidence and we will file cases against them. 3 senador pang irerekomendang kasuhan ng ICI. Di ba kinasuhan na yan si Martin Romualdez doon sa 241 billion? Di ba?
Ano ba yun? Insertion ba yun? Yung sinampa nila Atty. Topacio at Atty. Jimmy Bondoc? Yun naman. Bakit yun? Hindi pinapalitaw yun. Parang natabunan na rin yun takip na takip si pinsan BBM Pero di pa pinangalanan. Ayon sa ICI, iba pa ito. Sige, ICI, ako nang pakinggan niya, putang ina. Parang paulit-ulit na lang tayo. Dito tayo kay Chairman George Garcia. Inamin ng isang senador na tumanggap siya ng kontribusyon mula sa isang contractor para sa kanyang kampanya noong 2022. Ayon sa Commission on Elections. Dahil bawal yan sa ilalim ng batas. Hinihintay ngayon ang rekomendasyon ng Political, Finance and Affairs Department ng Komisyon kung itutuloy ito sa pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nang sagutin nila ang show cause order ng COMELEC, hindi na itinanggi ng isang senador at isang contractor ang pagtanggap ng mambabatas ng campaign contribution mula sa contractor nitong 2022 elections. Tinanong pero tumanggi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pangalanan sila. Tarantado ba kayo si Chis Escudero yun ito ginagawa tayong tanga Ano yan? Ngayon tinanggi kung sino yung anak ng teteng. Alam na namin kung sino yun Pero nauna nang inisyuhan ng COMELEC ng show cause order si Senador Chis Escudero so ibig sabihin Oktubre bukod pa. kaugnay ng campaign donation ng presidente ng Centerways Construction and Development para sa 2022 elections. Sabi ni Garcia, hinihintay nila ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na kailangan pang aprubahan ng NBank. Hindi tiyak kung kailan ito ilalabas. Kung ang recommendation is to file the case, then immediately i-authorize ng Commission NBank ang filing ng kaso sa ating Law Department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Ang importante po ay tapos naman yung ating pong tinatawag na evidence gathering, yung ating investigation, at upang makapunta na sa tinatawag na PI kung kakailanganin o dismissal naman kung hindi naman talaga minamarapat. Sa November 21 naman ang deadline para sumagot sa show cause order na inisyu ng COMELEC sa 27 contractor na nakitaan ng kontribusyon sa mga kandidato ng 2022 elections. Matapos nito, mga kandidatong binigyan naman ng kontribusyon ng 2022 elections ang i-issuehan ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Pinagbabawal niya ng pagsolicit o pagtanggap ng kontribusyon mula sa public contractors o mga may kontrata sa gobyerno. Iniimbisigahan din ng COMELEC kung kumpleto ang deklarasyon ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kung hindi, ayon sa COMELEC, pwede yang ituring na paglabag sa Omnibus Election Code, perjury o falsification of public documents. Buti available na ngayon yung SALN. Pero syempre po, kaya ang COMELEC hindi makapag-moto proprio dati, tatandaan po ng lahat na yung po kasing hawak-hawak lang ni COMELEC ay yung mismong SOSE. Wala naman po kaming kopya ng mga SALN o iba pang mga dokumento kahit income tax return. Bukod sa pag-aaral ng COMELEC sa mga SOSE, makakatulong kung merong maghain ng reklamo laban sa kanila sa COMELEC. Kung may formal na magpapile ng petisyon, i-issue ang kaagad namin ng corresponding notices yung mga involved na parties. Kaya sa period kasi na ino-observe sa rules kapag kami nag-file ng petisyon, kung ilan lang ang araw upang mag-issue kaagad ng tinatawag na summons at pagkatapos may araw din kung kailan kinakailangan sumagot. Para sa GMA yun yung sabi ni Chairman George Garcia. Ngayon mapunta tayo dito sa posibilidad na tanggalin ng COMELEC etong si Senator Marcoleta bilang senador. Ito po yun. Ayan. Breaking news, Sen Marcoleta posibleng kasuhan umano ng COMELEC. Ito yung tanong dyan. Ang dal-dal-dal-dal mo, Chairman George Garcia, sa mga issue mapatungkol sa mga senador. Pero yung dapat mong explain sa amin hanggang ngayon, inaantay pa rin namin. Isa-isahin ko sa'yo, ha? Unang-una, yung 150 million na binasura mo, sabi mo, binasura, na ginamit sa balota na nabasura lang. Totoo ba yun talaga? O hindi? Pangalawa,
Asan na yung paliwanag na magandang paliwanag, talagang masasatisfy kami sa paliwanag mo na bakit nagkaroon ng 18 million overvoting nung nangyaring halalan, senatorial candidate? Bakit? Wala. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin talaga may paliwanag na maayos? Kasi nung umpisa nung halalan, puro ka goods. Sabi mo, goods po, walang pong problema ang machine. Okay na okay po yung machine natin. Tapos nagkaroon ng 18 million voting. Paano nangyari yun? Yun yung isang katanungan sa'yo na hanggang ngayon di mo pa rin masagot. At isa pa, bakit mo binura agad, bakit nyo pinabura agad yung mga files? Bakit agad-agad nyong binura? Na malayo pa naman yung mangyayaring halalan. May tinatago ba kayo? Nakakapagtaka lang eh. At eto pa, asan na? Nakuha mo na ba yung 9 billion na pondo para sa eleksyon sa barangay at sa SK? Ngayon tinututukan nyo na naman si Senator Marcoleta. Ang dami mo nang pinasok na issue, Chairman George Garcia, katulad na lang kay Chis Escudero. Ang dami-dami namang politiko dyan na kung diba, inamin naman ni Senator Chis Escudero yun. At inamin din ng kontraktor na galing sa sarili niyang pera yung ibinigay niya kay Senator Chis Escudero. Ang tanong diyan, bakit yung ibang senador at lalo na yung mga kaalyado ni Marcos Jr. at mga dilawan, hindi mo sinisilip yung katulad nung kay Senator Chis Escudero at katulad nung kay Senator Marcoleta? At sa malamang, mas lalo na siguro sa Congress. Mas di hamak na mas marami dyan. Bakit hindi mo tinatrabaho? Bakit nakapokus ka lang doon sa mga kinakaayawan ni Martin Romualdez? Totoo ba talaga na ikaw ay isa ka na rin sa mga bayaran ni Martin Romualdez? Nagtatanong lang naman ako. Isa ka na rin ba talaga? Na sa hindi pa dapat pagkatiwalaan ng mga Pilipino? Ang dami mong dada pero yung mga issue mo hindi mo magawa. Tsaka ano na naman to? Kay Senator Marcoleta. Ha? So mga banateros, ito po yung maliwanag na ebidensya na talagang kapag kaaway or hindi mo tuturing na kaaway, hadlang ka or balakit ka sa plano ni Martin Romualdez at Marcos Jr., etong kakainatnan mo. Tandamakmak na paninilip ang gagawin sa'yo. Paninilip to eh. Oo, paninilip tong ginagawa nila. Buti sana kung lahat hindi naman. Pinipili lang yung mga hindi kaalyado ng administrasyon. Okay sana tong ginagawa nila kung lahat. Walang problema yun. Kaso pili lang eh. Si Escudero. Kung sino yung mga pabor sa na wag nang ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, yun yung niyayari nila sa pamamagitan ng COMELEC. Kaya nga ito, hanggang ngayon, patuloy ho nating binabara to kasi nga, para ma-stop na to at hindi na umabot sa darating na 2028 election. Kasi hanggat ganito ang kilos ng COMELEC, hindi natin sila mapagkakatiwalaan sa susunod na halalan. At yung halalan na yun yung pinaka-importanting halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Ayun yung isa sa mga importante, yung presidential election. Ngayon, kung ganito ang kinikilos ng COMELEC, ikaw ba tanungin ko, tiwala ka pa ba sa COMELEC? Sa kinikilos nila ngayon? Kung ako tatanungin nyo, hindi. Doon pa lang sa overvoting, nagtataka na ako doon eh. Kauna-unahan sa Pilipinas na nangyari na merong 18 million overvoting. Saan ka nakakita nun? Ngayon, hindi mapaliwanag yan ni Chairman George Garcia. Bakit kaya? So yan mga banateros, mga kabiyaya, bakit kaya hindi may paliwanag ni Chairman George Garcia yon at bakit na naman todo puntirya na naman po ang mga senador, lalong-lalo na itong si Senator Marcoleta nitong COMELEC. Ano na naman kayang panibagong diversional tactic ito ng administrasyong Marcos
Kung ano man po yung opinion nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like and share ang ating video. Pati na rin po ang pakisuportahan na rin po ang channel ng SMNI, DCAR 1026 at syempre ang buong Banateros Brothers. So yun, hanggang dito na lamang po yung video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa.